Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. DeMarcus Cousins, open na maglaro sa PBA. Ang komplikadong senaryo ng Barangay Ginebra ngayong elimination round. Isa nga sa pinaka nakakagulat ngayong conference na nalalagay ngayon sa alanganin yung tatlong SMC teams na Barangay Ginebra, San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots. Kapag sinabi ngang SMC teams ay ang naiisip ng mga fans ay palaging nasa itaas ng team standings, pero hindi nga yan nangyayari ngayong conference kung saan nag-aagawan yung tatlong SMC teams sa final slot na mag-a-advance sa PBA playoffs. At napakakomplikado nga ngayon ng lagay ng Barangay Ginebra na kasalukuyang number 7 sa team standings with 6 wins at 4 loss record. Meron pa ngang natitirang dalawang laro ang Ginebra. Sa darating na January 22 ay kontra Rain or Shine na Las Two Painters, January 29 naman kontra Meralco Bolts. At ito yung ilan sa posibilidad na mangyayari sa Barangay Ginebra pagtapos ng elimination round. Kasalukuyang number 7 sa team standings ang kupunan ni Coach Tim Cone, pero kahit na ganun ay meron pa nga rin silang pag-asa na makaakyat sa team standings at makasungkit ng twice to beat advantage dahil yung natitira nilang laro kontra Rain or Shine at Meralco ay parehong nasa itaas ng team standings at pwede nilang mahila pababa kapag nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo sa kanilang last 2 games. Yan nga yung unang senaryo at pinakagustong mangyari ngayon ng Barangay Ginebra. Sino ba naman ang tatanggi sa twice to beat advantage? Second scenario para sa Barangay Ginebra ay kung isang panalo lang yung kanilang makukuha sa kanilang last 2 games ay dalawa lang yung kanilang kalalagyan. Pwede silang makaiwas sa twice to win disadvantage dahil possible na magtatabla-tabla yung mga teams sa 7 wins at 5 loss record. Yan ay kung lalamang ang Ginebra sa quotient system. Pero kung lugi nga sila sa quotient system, ay bababa pa rin ang Ginebra sa twice to win disadvantage. Pinakamababa na yung number 7 spot. Pinakahuling senaryo para sa Barangay Ginebra na kung wala silang maipapanalo sa kanilang last 2 games, ay dalawa ulit yung kanilang kalalagyan. At another quotient system na naman ang gagamitin dyan. Una, kung lalamang ang Ginebra sa quotient system, ay makakapag-advance pa rin sila sa quarterfinals, pero dadaan sila sa butas ng karayom dahil haharap sila sa isang twice to win disadvantage. Pero sakali nga na hindi pala rin ang Ginebra sa isang quotient system, ay ang pinaka worst case scenario na pwedeng mangyari sa kanila ay hindi sila makapag-a-advance sa quarterfinals. Ganyan nga kakomplikado yung senaryo ngayon ng Barangay Ginebra bago sila makapag-advance sa quarterfinals. Hindi pa nga rin sila siguradong makakapasok ng PBA playoffs dahil kailangan nga nila ng at least 7 wins para masigurong meron silang slot para sa PBA playoffs. At ganyan nga ka-importante yung natitirang dalawang laro ng Barangay Ginebra ngayong elimination round. Dahil dyan nga nakasalalay kung makakapasok ba sila ng playoffs o maaga ba silang magbabakasyon. Kaya naman, kabang-abang talaga yung ipapakitang performance ng Ginebra sa kanilang natitirang laro. At panigurado na more serious na Barangay Ginebra ang ating makikita. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. DeMarcus Cousins, open na maglaro sa PBA. Kasalukuyan ngang nasa Pinas itong former All-Star NBA player na si DeMarcus Cousins dahil ire-representa nga nito ang Strong Group Athletics sa paparating na Dubai International Tournament. At ayon nga mismo kay DeMarcus Cousins sa kanyang naging ambush interview kung open ba siyang maglaro sa PBA, I'm all businessman. Absolutely. Ibig sabihin nga lang niyan mga chong,
ay open na open itong si DeMarcus Cousins na maglaro sa PBA. Pero base nga sa kanyang naging sagot, ay maglalaro lang ito depende kung maibibigay yung kanyang gusto. Panigurado, hindi basta-bastang kontrata ang hinihingi nitong si DeMarcus Cousins para maglaro sa isang kupunan. Kahit pa retirado na ito sa NBA, ay isa pa rin itong former NBA All-Star at sa kanyang height at experience ay magiging problema pa rin ito para sa kanyang mga makakalaban na kupunan. Pero ang issue lang dito kay DeMarcus Cousins ay napakalaki na talaga ng binaba ng kanyang laro. Nung naglaro ito sa Zamboanga Valientes ay halos hindi na nga ito makatakbo. Hindi natin alam kung ano yung tunay na dahilan niyan. Possible na nag-iingat lang itong si DeMarcus Cousins at possible na maganda ang kanyang ipakita once na pumasok ito sa PBA. Yan nga yung sugal na kinakailangang gawin ng isang kupunan sa PBA kung gusto nilang kuhanin itong si DeMarcus Cousins. Malay nyo, hypothetically, kuhanin ito ng Ginebra someday, pamalit pansamantala kay Justin Brownlee. Pero kung ako ang tatanungin, ay mas okay pa rin si Brownlee kesa kay DeMarcus Cousins base yan sa kanyang naging performance sa kanyang huling laro. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo ngayong gustong maglaro ni DeMarcus Cousins sa PBA? Ano rin yung masasabi nyo sa komplikadong lagay ng Barangay Ginebra bago sila makapag-advance sa PBA playoffs? I-comment mo lang dyan sa ibaba.